to serve and to protect. Yan ang panatang nakaukit sa pangalan ng ating pambansang pulisya, ang PNP. Ngunit sa kasong ito, ang mismong mga tao na dapat ay tagapagtanggol ang naging pangunahing suspek sa isang karumal-dumal na krimen. Dalawang alagad ng batas ang nasangkot sa pang-aabuso laban sa dalawang kabataang babae. At nang humingi sila ng tulong sa istasyon ng pulis, ay mismong kapwa nila babae at pulis ang tumanggi na sila'y protektahan. Ang sentro ng kaso natin ngayon ay ang kaso ni Fabel Pineda, isang 15 years old na dalagita mula sa Ilocos Sur. Siya ang ikapito sa kanilang 8 magkakapatid. At sa kanyang murang edad ay nasanay na siyang wala sa kanyang tabi ang kanyang ina na kailangang magtrabaho sa Kuwait bilang isang OFW. Naiwan si Fabel sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin at tiyahin. At kahit hindi man niya kasama ang kanyang mga magulang, ay nanatili siyang masayahin, magiliw at palangiting bata. Ganito siya inilarawan ng mga nakakakilala sa kanya. Katulad ng maraming kabataan sa kanyang panahon, mahilig si Fabel magbahagi ng kanyang mga larawan sa social media. Malinaw din ang kanyang mga pangarap na nais daw niyang maging nurse balang araw upang makatulong sa mga nangangailangan. Bagaman may mga ulat na isa rin sa kanyang mga pinapangarap ay maging flight attendant. Isang batang may simpleng hangarin, puno ng pangarap at masayahin ang kanyang pananaw sa buhay. Ngunit nakakalungkot isipin na ang lahat ng pangarap ni Fabel ay biglang natapos sa pamamagitan ng 6 na tama ng bala na nagmula pa mismo sa mga taong dapat sana'y nagtatanggol ng bayan. Noong July 27, 2020, kasama ni Fabel ang kanyang pinsan na 18 years old na itatago na lang natin sa pangalang Ira. Nagpunta sila sa bahay ng isa sa kanilang kaibigan upang dumalo sa simpleng salo-salo para sa karawan nito. Sa panahong yun ay nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine ang San Juan, Ilocos Sur. At mahigpit ang pagpapatupad ng curfew dahil sa pandemya. Pero ayon mismo sa salaysay ni Fabel at Ira sa kanilang tiyuhin na si alias Albert, wala naman umanong nangyaring inuman sa birthday celebration na kanilang dinaluan. Kumain lang umano sila, nagkwentuhan at nakisama sa kasiyahan bago magpaalam upang umuwi. Subalit sa oras na dapat ay tatahakin na nila ang daan pauwi sa kanilang tahanan, ay biglang may huminto sa kanilang harapan. Dalawang lalaki na nakasakay sa magkahiwalay na motorsiklo. Nagpakilala pa daw ang mga ito bilang mga pulis. At lumapit nga sila kina Fabel at Ira. At sinabi na lumabag ang dalawa sa curfew. Dahil dito mariin nilang sinabi na kailangang silang dalhin sa presinto. Nagmamakaawa pa umano ang magpinsan sa mga pulis at humihiling na hayaan na lang daw sana silang umuwi sa kanilang mga tahanan. Subalit nagmatigas pa rin ang mga pulis at hindi sila pumayag sa kahilingan ni Fabel at Ira. At sa pilitan pa rin silang pinasakay sa kani-kanilang mga motorsiklo. Maging ang mga kaibigan ng dalawang dalagita ay pinagbantaan at sinabihang huwag na huwag daw silang magsusumbong kung ayaw nilang madamay. Bandang 1:00 ng madaling araw ng July 28, 2020, nakuhanan pa ng CCTV sina Fabel at Ira na nakasakay sa motor ng mga pulis. At imbes na dalhin sa police station sina Fabel at Ira, ay sa isang liblib na bahagi ng tabing dagat sila itinuloy. Doon pinagbantaan ng mga pulis sina Fabel at Ira na huwag sisigaw o tatakas. At dahil sa matinding takot na kanilang naramdaman, ay nanginginig ang magpinsan. Sa lugar na yun pinagsamantalahan ng dalawang pulis ang mga dalagita na walang kalaban-laban. Matapos silang pagsamantalahan ay hindi pa sila tinigilan. Itinutok pa ng mga pulis ang kanilang baril sa dalawa at binigyang babala na huwag silang magsusumbong. Dahil kung hindi ay hindi lang sila ang patayin kundi maging ang kanilang mga pamilya ang mapapahamak. Nang matapos ang pagsasamantala ay pinasakay muli sina Fabel at Ira sa motor. At sinabi ng mga pulis na ihahatid na sila pauwi. Ngunit habang sila'y nasa daan ay nakahanap ng lakas ng loob ang magpinsan na makatakas. Nagtinginan silang dalawa at sabay na nagpasyang tumalon mula sa motorsiklo at buong lakas na tumakbo papalayo. Nakarating sila sa kanilang mga bahay ngunit nanginginig ang kanilang katawan at halos hindi makapagsalita sa sobrang takot. Sa harap mismo ng kanilang mga kamag-anak, ikinuwento ni Fabel at Ira kung paano sila pinagsamantalahan, tinakot at pinilit ng mga taong may kapangyarihan na dapat sana'y nagbibigay ng seguridad. Kaya naman pagsapit ng umaga ng July 28, 2020, nagtungo sina Fabel at Ira kasama ang kanilang tiyahin sa Kabugao Municipal Police Station
Doon sila humingi ng tulong sa Women and Children's Protection Desk upang maiparating ang kanilang reklamo. Malinaw nilang sinabi na nais nilang magsampa ng kaso laban sa dalawang pulis na nag-abuso sa kanila. Kabilang dito ang kasong acts of lasciviousness at iba pang kasong may kinalaman sa pananamantala. Ibinahagi pa ni Ira na mismong ang dalawang pulis na dumampot sa kanila ang nagsabi na huwag silang matakot sumama at dapat daw nilang pagkatiwalaan ang mga ito dahil sila nga ay mga otoridad. Ngunit sa bandang huli ay sila rin pala ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Ayon naman sa salaysay ng tiyuhin nilang si Albert, tila hindi pinansin ng babaeng pulis ang kanilang reklamo. At mas pinili pa umano nitong asikasuhin ang kanyang cellphone nang makatanggap ito ng tawag sa gitna ng paglalapit ni Fabel at Ira ng kanilang reklamo. Dagdag pa ni Albert, halos araw-araw at paulit-ulit na bumabalik sina Fabel at Ira sa Women and Children's Protection Desk ng Kabugao Municipal Police Station, ngunit tila ba sadyang hindi interesado ang babaeng pulis na nakatalaga roon na tugunan ang reklamo nila Fabel. Nabanggit pa nga ni Albert na plano na rin sana nilang sumailalim sa medical legal examination sina Fabel at Ira upang mas mapagtibay ang kanilang kaso. Ngunit tumanggi ang babaeng pulis at sinabi na sa ibang araw na lang isasagawa ang medical legal examination para sa dalawang biktima. Samantala, napansin ni Fabel at Ira na may isang lalaking tila nakamasid sa labas ng kanilang bahay. Dahil dito, hindi lamang sila nakaramdam ng matinding takot, kundi pati na rin ang kanilang mga kaanak ay nababahala para sa kanilang kaligtasan. Nang bumalik muli sina Fabel at Ira sa Kabugao Municipal Police Station, sinabi nila sa babaeng pulis ang tungkol sa lalaking nagmamatsyag sa kanilang bahay. Subalit ayon sa tiyuhin nilang si Romel, tila hindi man lang ito binigyang pansin ng babaeng opisyal. Dagdag pa niya, ang mismong nakatalaga sa women's desk na si Staff Sergeant Pascua ay nagsabi pa umano na natural lang daw kung may taong umaaligid sa paligid ng bahay ni Fabel at Ira. Gayunpaman sa kabila ng kanilang takot at walang kasiguruduhan, nagpatuloy ang pamilya sa paghahanap ng sagot at hustisya hanggang sa makakuha sila ng kopya ng CCTV footage na naging mahalagang ebidensya. Dito makikita sina Fabel at Ira na parehong nakasakay sa dalawang magkaibang motorsiklo na kasama ang mga pulis na idinulog na nila sa otoridad. Lumabas sa kanilang pagsisiyasat na ang pinsan ni Fabel na si Ira ay nakaangkas sa motorsiklo ni Police Staff Sergeant Randy Ramos, habang si Fabel naman ay kasama ni Police Staff Sergeant Marawi Torda. Kapwa silang nakadistino sa San Juan Police Station. Dahil sa matibay na ebidensyang nakuha ng pamilya ng mga biktima, muli silang nagbalik sa Women and Children's Protection Desk upang ipagpatuloy ang kaso. Noong July 2, 2020, nagtungo sina Fabel at Ira sa police station upang ayusin ang mga kinakailangang papeles para sa kanilang reklamo laban sa dalawang pulis na sina Randy at Marawi. Sa pagkakataong yun, humiling ang panig ni Fabel ng seguridad o police escort mula sa women's desk officer niya si Staff Sergeant Pascua. Dito na rin inamin ni Fabel na lubhanang nag-alala ang kanyang buong pamilya sapagkat hindi pa rin nawawala ang lalaking palaging nagmamatsyag sa kanilang tahanan. Ngunit hindi pinagbigyan ang kanilang kahilingan. Sa halip ay nagulat pa sina Fabel nang marinig mula mismo kay Staff Sergeant Pascua na bakit daw parang gusto nilang sila lamang ang babantayan ng mga pulis at iwan na lang ang iba pang mga tungkulin nila. Giit pa umano ng opisyal, hindi raw posible na sa kanila lang nakatutok ang atensyon ng mga otoridad. At sa parehong araw muling naudlot ang pagsasampa ng kaso laban kina Randy at Marawi. Katulad ng mga naunang pagkakataon ay wala na namang nangyari at pinabalik na lamang muli ng babaeng opisyal sina Fabel at Ira kinabukasan. Dahil wala na namang nangyari sa kanilang pagpunta sa istasyon, napilitan sina Fabel na umuwi na lamang noong araw na iyon. Ilang minuto bago maghapon, dumating sa police station ang isang tiyuhin ni Fabel na itatago na lang natin sa pangalan dyan upang sunduin sila. Kasama niya ang nakakabatang kapatid ni Fabel na isang 13 years old. Dahil hindi kasya sa isang motorsiklo ang lahat, nagpasya silang maiwan muna sa istasyon si Ira at ang tiyahin ni Fabel. Kaya't umalis muna sakay ng motor si Jan bilang driver, kasama ang nakakabatang kapatid ni Fabel at si Fabel mismo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uwi, isang motorsiklo ang biglang sumalubong at bumangga sa kanila, dahilan upang matumba si Fabel. Dalawang lalaki ang sakay ng naturang motor na bumangga sa kanila na agad bumaba at saka pinaputukan ng baril si Fabel sa kanyang ulo at dibdib.
Narinig pa nga daw ng nakakabatang kapatid ni Fabel at ni Jan kung paano nagmakaawa ang dalaga sa dalawang armadong lalaki. Narinig nilang binigkas ni Fabel ang mga katagang, "Sir Randy, Sir Marawi, maawa na po kayo, huwag ninyo po kaming patayin." Subalit hindi pa rin pinakinggan ng dalawang pulis ang pagmamakaawa ni Fabel at ilang ulit pa nilang pinaputukan ito hanggang sa siya'y bumulagta. Ang nakakabatang kapatid ni Fabel na lalaki ay biglang nawalan ng malay, habang nakatakbo naman palayo ang kanyang tiyuhing si Jan upang mailigtas ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, agad na binawian ng buhay si Fabel sa mismong lugar ng insidente. Sa tabi ng kanyang wala ng buhay na katawan, nakakalat ang mga papeles na dapat sana'y gagamitin nila para sa kasong isasampa nila laban sa dalawang pulis na sina Randy at Marawi. Batay sa autopsy result, 6 na tama ng bala ang tinamo ni Fabel sa kanyang ulo at dibdib na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Hindi naman nakayanan ng ina ni Fabel ang matinding balita. Dahil sa kanyang labis na dalamhati, siya ay nawalan ng malay at kinailangang dalhin agad sa ospital matapos malaman ang sinapit ng kanyang anak. Mabilis naman na kumalat sa social media ang balita tungkol sa karumal-dumal na ginawa kina Fabel at Ira, lalo na ang walang awang pagpaslang kay Fabel. Sa social media umapaw ang galit at hinanakit ng mga netizens. Hindi matanggap ng karamihan na mismong mga pulis pa na inaasahan sanang magpuprotekta sa mga tao ang itinuturing na pangunahing sangkot sa krimen. Sa iba't ibang sulok ng social media, naglabasan ang mga panawagan ng hustisya. Nagtrending ang mga poster at hashtags na Justice for Fabel. Kasabay nito ang iba't ibang humanitarian groups ang nagpaabot ng pakikiramay at nagsani pwersa upang ipanawagan ang katarungan para sa dalaga. Maging ang Commission on Human Rights ay hindi pinalampas ang insidente. Agad silang nagsagawa ng sarili nilang investigasyon hinggil sa kaso. Ayon sa CHR Region 1, natuklasan nila na bago pa man paslangin si Fabel ay nakipag-ugnayan pa umano sa kanya ang mga pulis na sina Randy at Marawi upang kumbinsihin siyang huwag nang ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila at ayusin na lamang ito sa labas ng korte. Dagdag pa sa kanilang investigasyon, lumabas na off-duty ang dalawang pulis noong gabing sitahin nila sina Fabel at Ira. Sa madaling salita, wala silang otoridad o kapangyarihan para manghuli ng mga lumabag sa curfew. At lalo pang napatibay ang hinala na ginamit lamang nila ang kanilang uniforme at katungkulan upang makapagsagawa ng masama. Noong July 13, 2022, nakabalik na sa Pilipinas ang ina ni Fabel na itago natin sa pangalang Ivory, matapos ang kanyang pagtatrabaho bilang OFW. At pagdating niya ng Pilipinas ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang isinampa ang mga formal na kaso laban sa mga pulis na sina Randy at Marawi. Kabilang dito ang murder, attempted murder at sexual abuse. Ayon sa mga ulat, mabilis na dinisarmahan ang dalawang pulis at tinanggal sa kanilang mga posisyon. Bukod pa rito, sinampahan din sila ng administrative case at inilagay sila sa restrictive custody habang isinasagawa ang paglilitis. Ang isang pulis na nasa ilalim ng restricted custody ay hindi ikinukulong sa selda tulad ng karaniwang mga bilanggo. Sa halip ay nananatili sila sa loob ng kampo tulad ng Camp Crame na punong tanggapan ng PNP. Para itong house arrest kung saan hindi sila makakalabas ng kampo, ngunit may kalayaang gumala sa loob nito. Samantala, hindi rin nakaligtas sa pananagutan ang Women's Desk Officer na si Staff Sergeant Pascua. Ayon kay Albert na tiyuhin ni Fabel, kung nakinig lamang daw sana si Pascua at tinulungan sila noong araw na nagpunta sila sa estasyon, ay hindi sana umabot sa ganitong trahedya. Dahil dito, tinanggal din sa pwesto si Pascua at sinampahan ng kasong obstruction of justice dahil sa kanyang kapabayaan sa paghawak ng reklamo ng dalawang dalagita. Ayon sa mga ulat, isinama na rin sa pananagutan ang hepe ng Cabugao Municipal Station at pinaniniwalaan na pati ang ibang pulis na nakadistino sa Cabugao at San Juan Municipal Police Station ay maaring masampahan din ng kaso. Samantala, malinaw ang paninindigan ng ina ni Fabel na si Ivory na ang tanging hangad niya ay ang pinakamabigat na parusang maaring ipataw laban kina Randy at Marawi. Nangako rin si Ira, ang pinsan ni Fabel, na isa ring biktima na hindi siya titigil hanggat hindi pa napapanagot ang mga taong lumapastangan sa kanila. Nagbigay naman ng pahayag ang PNP at sinasabing hindi nila kukonsintihin ang mga maling ginawa ni Randy at Marawi.
at tiniyak nilang may karampatang parusang haharapin ang mga ito. Ngunit lumipas ang ilang linggo at buwan, tila unti-unting naglaho ang atensyon sa kaso ni Fabel. Wala na masyadong balita o update mula sa media, lalo na nang ipasara ng mga mambabatas ang isa sa pinakamalaking media network sa bansa. Pagsapit ng September 14, 2022, dumulog mismo si Ivory sa tanggapan ng isang senator upang humingi ng update tungkol sa kaso ng kanyang anak. Malinaw ang kanyang pangamba dahil naniniwala silang nakalabas na sa kulungan ang mga pulis na inakusahang salarin. Aniya nakita pa raw nila si Marawis sa isang palengke. Kaya't lalo siyang nagtaka kung bakit nila malaya ang mga ito gayong malinaw namang may mga kasong nakabinbin laban sa kanila. Ayon naman sa Provincial Director ng Ilocos Police Provincial Office Region 1, iginiit niya na hindi raw totoong pinagsamantalahan ng mga akusadong pulis si Fabel. Base raw ito sa resulta ng medical legal at dahil nakatakbo pa umano palayo ang dalaga mula sa dalawang sospek. Dagdag pa niya, mismong si Fabel daw ang nagsabi na wala siyang karanasang ganun. Kaya't ang isinampa lamang na reklamo ay may kinalaman sa pananakit at hindi sa mas mabigat na krimen. Ngunit maraming netizens ang nagalit sa pahayag ng opisyal. Para sa kanila, malinaw na pinatahimik si Fabel upang hindi na makapagsampa ng kaso laban sa mga pulis. Kaya't mas lalong sumidhi ang paniniwala ng publiko na may mas mabigat na dahilan sa likod ng kanyang pagkamatay. Kalaunan ay binawi rin ng Provincial Director ang kanyang unang pahayag. Iginiit niya na nananatiling nasa restrictive custody pa rin sina Randy at Marawi. Subalit mariin pa rin sinabi ng ina ni Fabel na si Ivory na mismong nakita niya ang isang sospek na si Marawi na malayang gumagala sa palengke. Sinagot naman ito ng Provincial Director at ipinaliwanag na wala pa raw inilalabas na warrant laban sa kanila at posibleng nag-aasikaso lamang ng personal na bagay ang mga pulis kasama ang kanilang pamilya. Ngunit hindi ito matanggap ni Ivory. Aniya, paano raw sila makakaramdam ng kapanatagan kung nakikita nilang nakakalaya pa ang mga taong pumatay sa kanyang anak? Dagdag pa niya, mismong mayor pa ang nagbigay sa kanila ng proteksyon dahil wala silang natanggap na konkretong tulong mula sa mga otoridad na siyang dapat gumagawa nito. Pinabulaanan naman ito ng Provincial Director at tiniyak na magpapadala sila ng karagdagang pulis upang magbigay ng seguridad sa pamilya ni Fabel. Sa isang programa, ibinunyag na ilan sa mga kasong administratibong isinampa laban kina Randy at Marawi ay ibinasura na. Isa na rito ang kasong acts of lasciviousness na na-dismiss dahil hindi na ito pinirmahan ni Fabel noong July 2 na mismong araw na siya ay pinaslang. Gayunpaman nananatiling nakabinbin sa korte ang mas mabigat na mga kaso, kabilang ang murder at ang reklamo ng panggagahasa. Lumabas din sa parehong ulat na lasing umano ang dalawang pulis nang gawin nila ang karumal-dumal na pang-aabuso kina Fabel at Ira. Bukod pa rito, nakita pa raw sina Randy at Marawi sa police station na naka-duty bago naganap ang pagpatay kay Fabel. Pagsapit ng July 2021, inilabas ang impormasyon na ang kustodiya ni Randy at Marawi ay nasa San Juan Municipal Police Station. Sa dininig na kasong administratibo, si Randy ay tuluyang napatalsik sa serbisyo bilang pulis, habang si Marawi naman ay nakaligtas sa parusa dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Gayunpaman nananatiling bukas at patuloy na dinidinig sa korte ang kasong murder na isinampa laban sa dalawa. At ayon sa batas, habang buhay na pagkakabilanggo ang posibleng kakaharapin ni Randy at Marawi kapag napatunayan na sila nga ay nagkasala sa pagpaslang sa dalaga na si Fabel. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.